Sa ating pong mga tinanggap na salita ng Panginoon, mga paalala sa atin, mga pagpapatibay sa ating pananampalataya at maging sa ating pagsasakripisyo, ay buksan po natin ang ating puso ngayong hapon para po sa pagtanggap ng banal na hapunan na ipinag-uutos ng Panginoon na kailangan nating alalahanin. Wala pong sinabi kung ilang beses sa buwan, ngunit ating pong nakaugalian na gawin itong minsan sa isang buwan upang ating mapaghandaan kung tayo malayo sa lugar ng iglesia, sa ating home church, ay mayroon pang paghahanda, pang bigyan ng paghanda na tayo makarating dito. Gaya nga ng sinabi sa Acts chapter 2 verse 41 to 42, ano pong pagkakasabi ron? Lahat ng tumanggap sa salita ng Panginoon ay nagpabautismo at lahat ng nagpabautismo ay idinagdag sa iglesia. At sa iglesia, nananatili tayo sa apat na bahagi: Apostles' Doctrine, Fellowship of the Brethren, Lord's Supper, and Prayer Meeting. Kaya nga po, ang Lord's Supper ay para lamang po doon sa mga nag-profess ng kanilang faith sa pamagitan ng baptism and membership sa church. Meron tayong bisita, si Brother Samford from Iligan, kay Pastor Jerry. Siya po ay kaisa natin sa panampalataya. So siya po ay kabahagi at kabilang sa ating paggunita ng Lord's Supper. Now, bilang pagbubukas ng ating puso, buksan natin ang ating banal na kasulatan, 1 Corinthians 11 verse 23 to 26. Isa pong familiar passage ito para sa atin, every Lord's Supper. Ganito po ang pagkakasabi: sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, ng Panginoong Hesus nang gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa pagkatapos maghapunan na sinasabi, ang kopang ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo'y iinom nito sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inuman ang kopa, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Yan po ang pagkakasabi ng salita ng Panginoon. Kaya ating pong gunitain ang pagsakripisyo ni Jesus Christ, remembering Jesus' suffering. Bagong lahat, tayo po ay manalangin. Panginoon, muli kami lumalapit sa inyo at idinudulog ang aming mga sarili, alang-alang po sa pagtupad namin ng kautusan ng Panginoon na kami po ay magkatipon at gawin namin ang alaalang iniwan niya sa amin. Pagpalain po ninyo ang aming pakikilahok, pakikiisa, pakikisama sa banal na hapunang ito. Ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Na itong pag-aalala sa sakripisyo ng ating Panginoon, gaya na sinabi rito sa passage ng 1 Corinthians 11:23 to 26, ito'y panahon ng paggunita. Paggunita sa dalawang bagay. Una, paggunita sa lalim ng pag-ibig ng Diyos sa atin. At yan ay binanggit ni Pastor RG kanina, Romans chapter 5 verse 8, na ang pagkakasabi ron, subalit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nung tayo'y mga makasalanan pa, wala tayong may pagmamalaki, makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. At ito ang lalim ng ating pong paggunita sa banal na hapunang ito, sapagkat dito tayo tumanggap ng pag-ibig ng Diyos at pagsakripisyo ng ating Panginoon. At hindi lamang lalim ng pag-ibig ang ating tinanggap dito, kundi bigat ng pagsakripisyo ni Kristo.
sapagkat dapat tayo ang mapaparusahan, tayo dapat hatulan sa impyerno, ngunit inako ni Kristo ang kasalanan ito at nasa Kanya ang lahat ng puot ng Diyos dahil sa kasalanan upang tayo po ay iligtas. Kaya ito pong Lord's Supper, ito'y panahon para alalahanin kung paano tayo hinugot mula sa lusak ng kasalanan at kung paano tayo kinamatayan ng ating Panginoon. Na gusto kong magbigay ng 3 bahagi sa pag-aaral natin ito. Una, alalahanin natin ang layunin ng banal na hapunan. Verse 24 to 25, ganito po ang pagkakasabi. At nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa pagkatapos maghapunan na sinasabi, ang kopang ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y iinom nito sa pag-alaala sa akin. So ito po'y pag-aalala sa natin sa kanyang biyaya. Tayo hindi mga karapat-dapat. Ngunit sa biyaya ng Panginoon, tayo'y kanyang minarapat. Kaya naman, ang biyayang ito ay ipinag-uutos sa atin ng Panginoon. Kailangan nating gawin ang tungkulin na dapat nating bigyang halaga ang biyayang ito sa atin. Ito yung layunin ng banal na hapunan na ginagawa natin ito ayon sa utos ng Panginoon, hindi para sa ating kabubuti, kundi para sa kanyang kaluwalhatian. Sa tuwing ginagawa natin ang Lord's Supper, tanggap natin ang dakilang biyaya ng kaligtasan at ibinabalik natin sa Kanya ang kaluwalhatian. Kanya nga, hindi ito basta-basta lang nating ginagawa. Ito'y kumukonekta rin sa ating pakikiisa sa huling hapunan, kaugnay ng kanyang katawan at dugo, yung kanyang kamatayan, na ating tinatanggap sa pamagitan ng tinapay at kopa. Wala pong wala pong kapangyarihan tinapay at kopa. Ngunit napakasagrado ang alaalang ito, ang simbolong ito. Kung paano natin pinupunit-punit ang tinapay, ganun din po ang katawan ng Panginoon na tayo po ay kumukuha ng pirasong pananampalataya na siyang makapagligtas sa atin at natigis ang kanyang dugo upang hugasan ang lahat ng ating kasalanan na magdadala sa atin sa tiyak na parusa sa impyerno. Pero hindi nangangahulugan na wala tayong remaining sin. Nasa atin ang remaining sin pero wala na tayo sa penalty of sin. Pero ang remaining sin natin, nagbigay siya ng biyaya that once we confess our sins unto Him, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Yun po yung biyayang tinanggap natin. Kapatawaran sa penalty, kapatawaran din sa power of sin at the present time. Kaya napakahalaga po nito na sa tuwing kumakain tayo ng tinapay, pinapalalahanin tayo na hindi tayo perpekto at kailangan nating mamuhay sa pananampalataya kay Jesucristo at tayo magsisi ng ating kasalanan. So yun yung layunin ng banal na hapunan. Ikalawa, alalahanin natin ang pagproklama ng banal na hapunan. Ang sabi sa verse 26, sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inuman ang kopa, ipinapahayag ninyo, ipinoproklaman natin ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Now, paano natin maipaproklama ang kamatayan ng Panginoon? Dalawang bagay po. Paano natin ito napoproklama? Paano natin pinapahayag ang kamatayan ni Kristo sa pamagitan ng ating pagsagawa ng banal na hapunan? Una, pinoproklama natin ito sa mundo. At ikalawa, pinoproklama natin ito sa ating sarili. When it comes to the world, kailangan makita nila ang tunay na kamatayan at resurrection ng ating Panginoon. At yan ay dapat nakikita sa ating buhay. Tayo ba'y patay na sa luma nating pagkatao at namumuhay tayo being resurrected? Tayo ba'y namumuhay sa bagong buhay na ibinigay ng Panginoon sa atin? At itong kailangan ng mundo upang sila ay madala rin sa kamatayan. Tayo yung living testimony, living gospel ng Panginoon. Si Jesus Christ ang ating pong Diyos, ang living gospel, pero tayo yung liwanag na dapat nakita sa atin ang resurrected life.
Kailangan itong may proklama sa mundo at sa ating sarili. Kailangan ding maproklama ito. Though we died already in Christ, tayo ba'y namatay kay Kristo? Ang sabi ni Paul, Galatians 2:20, I am crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. And the life that I have now, I live by faith. Tayo ba po ay talagang bagong sinilang na? Tayo ba'y namatay ng kasama ni Kristo? At tayo ba'y namumuhay sa isang resurrection? Bagong pagkatao. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, to those who are in Christ, He is a new creation. All things have passed away, but new things come. Dapat nakikita ito sa atin. No, hindi lamang tinatanggap natin ang Lord's Supper na ito, pero paglabas natin dito, dapat nakikita sa buhay natin. Patay na tayo sa kasalanan, mayroon na tayong bagong buhay kay Kristo, at tayo po ay dapat naging patutuo sa kanila. Then lastly, thirdly, ito ay isang pag-aaninag ng banal na kasulatan. Dapat dito po, mga kapatid, nakikita ang reflection, nag-reflect sa buhay natin ang banal na hapunan ito sa ating mga buhay. Basahin natin 27 to 29. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa kopa ng Panginoon sa parang hindi nararapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Siyasatin ninyo ang inyong sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom na hindi kinikilala ang katawan ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Dapat po ang banal na hapunan ay nagre-reflect po sa ating mga sariling buhay. Kaya kumusta na ang ating mga sarili, mga kapatid? Kumusta na ang ating pamuhay sa mundong ito? Tayo ba'y namumuhay ayon sa biyayang ito? Do we live a humble life? Do we live in humility? Tulad ni Kristo, talagang nandun siya sa kababaang loob. At naisasagawa ba natin ang palaging pagsisisi ng ating kasalanan? Available palagi ang grace ng Panginoon to forgive us. Kailangan lamang tayong nagsisisi. Huwag nating hayaang manatili yung dumi niyan na siyang magiging stronghold ni Satan para umatake tayo sa iba, mag-judge tayo sa iba, dahil mayroon tayong sariling kasalanan. Kaya tayo nakakapanira sa kapwa dahil mayroon stronghold din si Satan, ang sin na ating hindi kino-confess. So kailangan natin ang confession every day, every moment of our life. Ang ating repentance is repentance unto life, hindi once and for all. Kailangan nating maglinis, mag-reflect ito sa atin, sa ating buhay. Naaninag sa atin ang mga pakikipagrelasyon natin sa Diyos. Dapat maging strong ang ating relationship with God, at yan ay napakikita, nagre-reflect sa pag-ibig, relasyon natin sa ating kapwa. If we do not love our brethren, na nakikita natin na how can you love God na hindi natin nakikita? So dapat lang, ito yung one way na dapat ipakita natin na tayo po'y nagkaisa, tayo po'y nagmamahalan dahil mayroon tayong fellowship with God. Kaya dapat lang nating ipamuhay nito. So lumapit tayo sa banal na hapunan na may puso na umaalala, nagpapahayag at sumusuri at nagdadala ng pagkakaisa at pagsamba sa ating Diyos ngayong hapon. So magbigay tayo ng ilang sandaling panahimik upang tayo po ay makapag-isip, makapagmuni-muni ano ba yung mga bagay na nasa ating sarili na hindi magamit ni Satan upang tayo po ay hindi magandang patutuo sa ating kapwa. I-confess natin sa ating Panginoon. Let's pray. Opo, Panginoon, patawarin mo kami sa aming pong mga nakatagong kasalanan. Patawarin niyo kami, Ama, sa aming pong pagkikimkim na siyang dahilan upang malabo ang tingin namin sa aming kapwa at napipintasan namin sila. Nahahatulan namin siya.
O Panginoon, huwag niyo pong hayaan na sa ganitong kalagayan kami po ay lalapit sa iyong hapagkainan na isang sagrado at napakadakilang alaala. Sapagkat dito po naaninag ang tunay na pag-ibig ninyo sa amin sa kabila ng aming pagkamakasalanan. Isinugo ninyo ang inyong bugtong anak upang siyang ang umako ng aming pong karumihan at kasalanan at mamatay, magbuwis ng buhay alang-alang sa kalinisan namin bilang mga mananampalataya. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maging malinis ang aming buong pagkatao at konsensya ngayon sa aming pakikisalo sa banal na hapunan. Tanggapin po ninyo ang aming pong pag-aalay. Tanggapin po ninyo ang aming pasasalamat na kami po ay kabilang sa iyong pamilya na magkaisa na gagawin ang banal na alalang ito ng Panginoon. Patawarin niyo kami, Ama, sa aming pong mga kasalanan. At kami po ay sumasampalataya na once na aming na-confess sa aming puso ang lahat ng ito, kami po ay mayroong kapatawaran sang-ayon po sa iyong pangako sa 1 John 1:9. Maraming salamat po, Ama, at tinatawagan namin lahat po ng inyong tao na makisalo sapagkat kayo po'y kapiling namin sa sandaling ito, makisalo sa banal na hapunan na pinag-uutos ng aming Panginoong Jesucristo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.